Binayaran si Rosalie upang sirain ang engagement ni Lucifer Donovan, ang makapangyarihang CEO ng minamahal niya ng palihim. Sa gitna ng matinding pangangailangan at lihim na damdamin, pumayag siya sa kasanduang magdadala sa kanya ng kapahamakan. Matagumpay niyang nakuha ang tiwala at puso ng binata. Ngunit kapalit nito ay ang buhay ng babaeng tunay nitong minahal. Hindi siya handa sa galit ni Lucifer. Pinakasalan siya nito, hindi dahil sa pag-ibig kundi para sa paghihiganti. Sa bawat araw ng kanilang pagsasama, pinadama nito ang sakit, puot at parusang hindi niya akalaing kakayanin. Hanggang sa tuluyan niyang piliin ang kamatayan kaysa manatili sa impyernong nilikha ng lalaki. Ngunit 2 taon nang lumipas, muling nagtagpo ang kanilang mga landas at ngayon, ibang klaseng parusang naghihintay sa kanya. Si Lucifer ay hindi na lamang galit. Siya ay obsessed. Ayaw niya nang masaktan. Ayaw niya nang bumalik. Gusto lang ni Rosalie ng kalayaan at kapayapaan. Pero bakit sa bawat pagtakas niya, tila mas lalo siyang hinahabol ng lalaking hindi marunong bumitaw? At bakit sa kabila ng lahat ay hindi pa rin napuputol ang tali ng kanilang pusong nagkasala? Masayang hapon! Ano pong order nila? Ani Rosalie, nakangiting inangat ang muka upang pagsilbihan ang sumunod na customer sa coffee shop. Napalis ang ngiti niya tila nag-teleport siya sa impyerno nang makitang mukha ng asawang si Lucifer na 2 taon niyang hindi nakita. Bakas ang sindak sa mukha nito, nakabuka ang bibig nito ngunit walang lumalabas sa bibig. Rosalie, ikaw ba yan? Hinaplas nito ang kanyang pisngi. Tila nais matiyak na totoo ba siya o aparisyon lamang. Ibig niya matawa sa itsura nitong parang nakakita ng multo na apparently totoo naman dahil akala nito ay patay na siya. Naaalala mo ba ako? Kilala mo ba ako? Akala ko patay ka na. Bulalas nitong manghang-mangha. Huminga siya ng malalim. Kung hindi lang niya kilalang masamang ugali ni Lucifer Donovan, ay iisipin ni Rosalie na masaya itong makita siyang muli. Which is so impossible. Namumuti ang uwak, ngunit never itong matutuwang makita siya. Magpapanggap ba siyang may amnesia? O hindi kaya ay nababaliw? Itatanggi ba niya na siya ang asawa nito? Papahirapan lang niyang sarili kapag ginawa niya yon. Alam niyang kaya nitong ungkatin kung sino siyang talaga. Balik siya sa orihinal na plano sa sandaling magkita sila. Ako nga, Rosalie Alawi. Wala nang iba't oo naman, kilala kita. Mahal kong asawa, Lucifer Donovan. Aniyang parang wala lang ngunit tila jelly ang kanyang tuhod sa panlalambot. Muntik niyang palakpakan ng sarili sa galing ng acting. Biglang nagbagong ekspresyon ng mukha nito. Bakit mo ko niloko? Sir, may I take your order please? Aniyan na mapatingin ng katabing cashier. Black coffee. Kasing itim ng budi mo at kasing tapang ng sikmurang mo. Lokohin ako't palabasing patay ka na. Gigil ang boses nito at tiim ang bagang. Napalingon siya sa paligid. Mabuti na lamang at konti pang customer ng oras na yon. Anything else, sir? Lason, mahina niyang sabi sa huling salita. Oo, para ipapainom ko sa'yo. Napansin niya may nakapila na sa likod nito. Sir, maupo po muna kayo at ako mismo maghahatid ng order sa table niyo. Salamat po. Matamis ang ngiti sa labi niya. Tumalikod siya at mabilis na nagtungo sa banyo. Nanginginig ang kanyang buong katawan. Binasa niya ng tubig ang mukha. Hindi niya inasahan na makikita niya sa maliit at mahirap na bayan ng San Isidro si Lucifer. Isa itong isla na kailangan pang sumakay ng bangka upang marating. Hindi siya nagtatago dahil maliit ang tsansa na makita niya to. Magkaibang mundong kanilang ginagalawan. Naging sekretarya siya nito at kabisado niyang mga lugar na pinupunta nito, ngunit hindi siya natatakot. Haharapin niya to. Patay na si Rosalie Alawi na asawa nito. Tinapik niyang mukha at pinunasan. Haharapin niyang dating asawa. Tuwid at buo ang loob na naglakad siya palapit dito, dala ang black coffee. Enjoy your coffee, sir. Maupo ka, mag-usap tayo. Madilim ang anyo ni Lucifer. Nahagip ng tingin niya ang ilang kababaihang tila mga bulating inasinan sa kinuupuan at nagpapansin sa asawa. May mga nagpipicture pa nga. Hindi niya masisisi ang mga to dahil kung palabas na anyo lamang ay tunay na napakagwapo nito na may makisig na pangangatawan
at magandang tindig. Idagdag pa ang pagiging bilyonaryo. Ngunit kung may time machine lamang siya, hindi siya mag-a-apply sa kumpanyang pag-aari nito na naging dahilan na nakilala niya to. Wala tayong dapat pag-usapan. Ani ang nakatayo pa rin. Baka nakakalimutan mong mag-asawa tayo. At hindi mo ko matatakasan. Hindi ka pabayad sa napakalaking kasalanan mo. Sumama ka sa akin o pasasabugin ko tong restaurant na to. Nalilisik ang mga mata nito na tila magbubuga ng bolang apoy anumang oras. Ngunit walang makakalusaw sa puso niyang tila bloke na ng yelo sa Antarctica. Sa tigas at lamig na hindi niya hayaang muling madurog. Sinaklit nito ang pulsuhan niya na nagtangka siyang tumalikod. May problema ba, Rose? Anang baritonong tinig ni Carlo, ang kasosyo niya sa negosyo. Napatayo si Lucif at hinarap ang lalaki. Huwag kang makialam dito. Usapang mag-asa. Huwag kang mag-skandalo dito. Hintayin mo ko sa parking lot. Magkita tayo at tapusin ang problema. Ani ang hindi na pinatapos sa pagsasalita ang dating asawa. Hinila niya si Carlo palayo at tinanggap ang bulaklak na dala nito. Makulit din ang lalaki kahit na ilang beses na niyang sinabihang huwag magbigay ng bulaklak. Tila siya susugat sa giyera nang puntahan si Lucif sa parking lot. Nakita niya itong nakasandal sa mamahaling kotse at naninigarilyo. Madalang niya lang itong makitang naninigarilyo noon kapag lamang stress o malaki ang problema. Baka naman habit na nito ngayon na wala na siyang pakialam. Tinapon nito ang upos ng sigarilyo sa basurahan nang makalapit siya. Binuksan nito ang kotse at hinila siya papasok. Binawi niyang kamay. Bumalik ka na sa bahay. Wala akong pakialam kung anong ginawa mo sa loob ng 2 taon. Pero asawa pa rin kita at hindi ka pabayad sa kasalanan mo. May 2 kang pamimilian. Una, palayain mo ko. Pangalawa, mapabalik sa buhay mo ng isa ng bangkay. Napakatapang mo na. Sino pinagmamalaki mo? Ang lalaki kanina? Kaya ko kayong durugin pareha sa isang pitik lang ng daliri ko. Alam ko yan. Ikaw ba naman ang pinakamayaman sa bansa? Huwag kang mandamay ng ibang tao sa problema nating 2. Alam mo palang hindi ka makakalaya sa akin. Binuksan niya ang bag at may kinuha sa loob. Inabot ang cable wire. Ano to? Kunot noong tanong ni Lucif. Nakikita mong CCTV na nakatutok sa atin. Si Ryan, kaya huwag kang mag-alala dahil wala akong planong sumama ng buhay sa'yo. Sakalin mo ko gamit yan. Anong pinagsasabi mo? Nitong tinapon ng wire sa basurahan. Hindi siya babalik sa impyernong buhay niya sa piling nito. May kinuha siya ulit sa bag at nilagay sa palad nito. Lanseta yan. Mahaba yan. Itarak mo sa leg ko o sa dibdib. Ilang ulit para sigurado bago mo ko iwan dyan sa gilid. Nakita ni Rosalie ang paglukot ng mukha ni Lucif na tila hindi maarok ang mga sinasabi niya. Ayaw mo niyan at madugo. Madudumihan ang magara mong damit. Eto, last na. Lesensyadong baril yan. Sa ulo mo ko barilin. 2 o 3 bala para sure. Ani ang kinuhang baril sa loob ng bag. Baliw ka ba? Litong tanong ni Lucif. Oo, matagal na akong baliw. Nagpakamatay ako pero nabuhay pa rin. Kaya ngayon ikaw nang pumatay sa akin para matapos ng lahat. Ani ang nag-histerya na. Hindi ko magagawa yan. Hindi ako kriminal na kagaya mo. Iutos mo sa iba kung hindi mo kaya. Bulyaw niya. Huminga siya ng malalim. Hindi niya dapat ipakita na nawawalan siya ng kontrol. Kung hindi mo ako kayang patayin, pabayaan mo na ako. Kasal pa din tayo, Rosalie. At hindi ko hayaan na maging masaya ka, lalo na sa piling ng iba. Subukan mo lang na dumihan ng pangalan ng mga Donovan. Kasal? Walang nakakaalam na kasal tayo, maliban sa pamilya mo at sa mayor na nagkasal at sa tattoo artist na inutusan mo isulat ang pangalan mo sa dibdib ko. Huminahon ka at mag-usap tayo ng maayos. Huminga siya ng ilang beses, mariing pumikit at dumilat. May kinuha ulit sa bag. Hetong calling card. Nandiyan ang address at bagong number ko. I-message mo lang ako kapag handa ka nang iligpit ako. Isang text mo lang, darating ako. Napupuno na ako sa drama mo. Umuwi na tayo. Umuwi? Bingi ka ba? Hindi ka nakikinig. Hindi ako sasama sa'yo kahit na kailan.
Actually, hindi ko rin makitang punto mo para pabalikin pa ako. Okay na, hindi ba? Akala mo patay na ako na gusto mong mangyari. Wala ka ng problema. Bakit pababalikin mo pa ako? Hindi ka pabayad sa kasalanan mo. Anitong inihila na naman siya papasok ng kotse. 2 taong utusan at parausan. 5 taong asawang minaltrato mo at ng pamilya mo. 7 taon. Hindi pa ba sapat, Lucif? You killed Angela. Hindi ko pinatay si Angel. Inutusan niya akong akitin ka para magkaroon siya ng dahilan na iwan ka dahil may iba na siyang mahal. Nagulat na lang ako na gusto niya akong patayin at ihulog sa rooftop. Kitang-kita sa CCTV na siyang humila sa akin at timulak. Pinagtanggol ko lang sarili ko. Nadulas ang paa niya. Siyang naghulog sa sarili niya. Huwag mong dumihan ang pangalan ni Angela. Sinungaling ka. Napailing si Rosalie. Bakit ba nagpapaliwanag naman ako? Bahala ka sa buhay mo. Ngayon, tigilan mo na ako. Gusto ko nang tuluyang makalaya sa'yo. You're nothing without me. Kaya kong alisin ang anumang meron ka ngayon. Wala akong pakialam sa yaman mo. Gusto ko lang ng peace of mind. Basag ang tinig niya, ngunit kaganyang pinatatag ang dibdib. Hinaplas nito ang blouse sa suot, napigtas sa mga botones at kumalat sa simento. Tumambad ang maputi niyang dibdib at ang tato ni pinagawa nito sa araw ng kanilang kasal. Nakita niyang ngiting demonyo sa mukha ni Lucif nang makitang pangalan nito sa kanyang dibdib na may kasamang broken heart. Gusto niya at muling binyagan at gawing Lucifer ang pangalan. You're mine. Hindi mo nga pinaalis. Ibig sabihin gustong-gusto mo pa rin maging asawa ko. Bakit ko buburahin? This tattoo reminded me of my greatest pain and suffering. And my greatest love. Pero hindi na lumabas sa bibig niya ang huling mga salita. Ang dami mong sinasabi. Umuwi na tayo. Nagpumigla si Rosalie, biglang may humawak sa braso ni Lucif, dahilan upang mabitawan siya nito. Kuya, pengin barya. Anang matandang pulubi na madalas niyang abutan ng pagkain. Nakahanap siya ng pagkakataon upang tumakbo. Mag-text ka lang kapag ready ka nang patayin ako! Hiyaw niya. Hinihingal siya nang makabalik sa loob ng coffee shop. Okay ka lang ba? Tanong ni Carlo, tumango siya. Hindi ko akalain na makikita kong siraulo kong asawa dito. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis? Hindi na, I can handle him. Bumalik siya sa pagtulong sa coffee shop. Nagpasalamat siya at hindi na niya natanaw si Lucif. Sana wag niya na itong makita. Nananahimik ng kanyang buhay kasamang ama't kapatid. Paglabas niya ng cafe at nagabang ng tricycle upang makauwi na may pumaradang magarang sasakyan. Mukhang kilala niyang may-ari kaya mabilis ang kanyang hakbang. Binaba nitong salamin. Sumakay ka na o ihahagis kita sa loob ng kotse. Hindi ako sasakay sa'yo. Baka ano pang gawin mo sa akin? 1. 2. May nakita siyang iskinita at mabilis siyang tumakbo. Tignan niya lang kung makasunod pa to sa kanya. Kaso nakita siya nito tinabol. Ngunit hindi siya papatalo sa bilis ng takbo niya. Idagdag pa na kabisado niyang lugar. Hinihingal siyang sumandal sa nakasaradong tindahan. Madilim ang bahaging yun. Teka, mukhang napadpad na siya sa dulo ng daungan. Balitang madaming iligal na gawain dito. At eto na nga, may 3 lalaking humarang sa kanya. Miss, ang ganda mo naman para mag-isa. Samahan ka namin? Sabi ng isa. Boss, makinis at maputi. Jackpot tayo dito. Lumayo kayo sa akin. Sisigaw ako. Sabay-sabay siyang dinamba ng 3 lalaki. Napaupot na payuko na lamang siya, ngunit hindi sumayad ang palad ng mga to sa katawan niya. Pangangat niya ng paningin ay nakikipagsuntukan na si Lucif. Black belter nga palang dating asawa. Mabilis siyang tumakbo upang iligtas ang sarili sa mga masamang lalaki at higit sa lahat kay Lucif. Alam niyang kaya nitong patumbahin ng 3 lalaki. Agad siyang pumara ng tricycle at walang lingon na iniwan ang dating asawa. Umaandar ng sasakyan at bigla siyang nakonsensya. Baka may patalim o armas sa mga lalaki. Pero may bodyguard check na kasama si Lucif na tutulong dito. Si Lucifer Donovan lang naman ang pinakamayamang negosyante sa bansa. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay upang magpahinga. Nakakapagod ang araw na to. Pisikal, lalo na't emosyonal. Pagbukas niya ng pinto'y muntik siyang matumba. Napahawak siya sa hamba ng pinto.
Nakaupo si Lucif sa sala nila. Nalilisik ang mga mata nito. May bakas ng dugo ang gilid ng labi nito't gasgas sa kamao. Hindi maihakbang ni Rosalie ang paa, papasok ng bahay. Tila nang uusig ang tingin ni Lucif. Linisin mong sugat ng asawa mo. Utos ng tatay Marlon niya habang abala ito sa pagluluto ng kapatid niyang si Pablo. Napahawak siya sa ulo. Ito ang unang pagkakataon na nakaharap ni Lucif ang kanyang pamilya. Bakit ka nandito? Dapat sa ospital ka nagpunta. Inabutan siya ni tatay Marlon ng first aid kit na hindi niya pinagkaabalahang buksan. Ayaw ni Lucif na hinahawakan niya. Linisin mo sugat ko, utos nito. Ayoko nga, hindi ako nurse. Napuyuko siya nang maalalang sinampal siya nito ng mapadiin ang paglilinis niya ng sugat nito noon. Kumurap ang kanyang mga mata, pilit niyang winawak siya ang mga pangit na alaala. Umalis ka na, taboy niya. Nagluluto pa si tatay Marlon, gusto niya matikman kung luto niya. Tay, hindi basta-basta kumakain ng kung anong bisita natin. May cook at dietitian siya. Nakakahiya sa kanya. Baka sumakit ang tiyan niya. Kasalanan pa natin. Baling niya sa amang naghahain sa mesa. Kaso'y umupo sa maliit na mesa si Lucif at nagsimula na itong kumuha ng pagkain niluto ng tatay niya. Magtae sana na hindi na bumalik. Tay, pasok na ako sa kwarto. Pagod ako ngayon. Pabiling-biling siya sa kwarto. Dinig niyang kwentuhan ng ama at ni Lucif. Mukhang nag-inuman pang dalawa. Nakauwi na si Lucif, ngunit nanatiling gising ang kanyang diwa. At tila siya nililipad ng isip at bumalik sa madilim na nakaraan. Dumating si Lucif mula sa opisina. Sinalubong to ng masayang ngiti ni Rosalie. Lucif, ready ng dinner. Kumain ka na. Niluto kong paborito mo. Ayaw nitong kasabay siyang kumain, kaya pinapakain na muna niya ito at kapag tapos na ay saka siya kakain. Ngunit tila walang nadinig ang asawa. Dumiretso to sa kwarto. Nataranta siya nang madinig niyang pagtawag nito. Pumasok ka ba sa kwarto ko? Nasaan ang pictures namin ni Angela? Nanilisik ang mga mata nitong tanong. 5 taon na nakakalipas mula nang pumanaw si Angela, kaya naisipan niyang alisin ang mga larawan nito. Pinalitan niya ng larawan nilang dalawa. Gusto sana niyang magsimula na silang muli at kalimutan ang nakaraan. Umaasa siyang darating ang araw na matututunan siyang mahalin ng asawa. Hawak nito ang mahaba niyang buhok, papasok sa kwarto at kinuha ang 2 picture frame na nilagay niya. Malakas nitong binasag sa harap niya ang mga frames. Saan mo nilagay ang larawan namin? Nitong humigpit ang hawak sa buhok niya. Itinapon ko na. Kalimutan mo na si Angela. Nandito naman ako. Nahagi siya nito palabas ng pinto. Tumama ang kanyang balakang sa gilid ng sofa. Mas importante pa sa buhay mo mga alaala ni Angela. Ibalik mo mga larawan namin. Sinunog ko na. Patay na si Angela. Kalimutan mo na siya. Oo, alam ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Kaya ka nga nandito sa buhay ko para magdusa ka sa kasalanan mo. Hindi ko kailanman makakalimutan ang ginawa mong pagsira sa buhay namin. Kamatayan mo lang ang makakapagpasaya sa akin. Tila matalim na espada ang mga katagang lumabas sa bibig ng asawa, ngunit nakapagtatakang halos wala ng sakit siyang nararamdaman. Manhid na yata siya. Kinaladkad siya nito palabas ng bahay hanggang sa makarating sa labas ng gate. Hindi na rin siya ng laban. Napakadali lamang nitong itulak siya. Lumayas ka at huwag ka nang babalik hanggat hindi mo dala ang larawan ni Angela. Dinig niya ang kalabog ng gate na bakal. Naupo siya't napasandal sa malamig na poste. Ilang oras na siyang nakayukyok. Naramdaman niyang ilang malalaking patak ng ulan kasunod ng malakas na kulog at kidlat. Sinubukan niyang kumatok, ngunit halos mamaganang mga kamay niya ay hindi siya pinagbuksan ni Lucif. Basang-basa siya ng ulan, naglalakad siya sa gilid ng kalsada. Hindi na naman bagong tagpong ito sa kanilang mag-asawa. Sanay na siya sa kalupitan nito. Ngunit iba ang araw na ito, labis ng kanyang pagod. Pakiramdam niya ay bumibitaw na siya sa pagkapit sa pagmamahal kay Lucif. Nanginig ang kanyang laman. Natagpuan niyang sariling tumatawa at umiiyak ng sabay habang yakap ang sarili. Ilang oras na siyang naglalakad. Nakarating siya sa pinakamalaking tulay sa bayan ng San Marcos. Napakabigat ng kanyang dibdib. Tila sasabog ng lahat ng naipong sakit at sama ng loob sa nakalipas na 8 taon mula nang maging lihim siyang parausan nito hanggang sa pakasalan siya dala ng matinding galit.
Gusto na niyang palayain ang sarili at si Lucif sa sakim niyang pagmamahal. Binigtas niya ang mahabang tulay. Nasa gitna na siya nang mapatigil siya. Dumukwang siya sa ilog na malakas ang agos. Tila inaanyayahan siya nitong tapusin ng kanyang problema. May mga bulong siyang nadinig. Tumutulong luha niya na humahalo sa tubig ulan. Naisip niyang kapatid at amang umaasa sa kanya. May maiiwan naman siyang pera para sa mga ito. Maayos na din ang talyar ng ama. Masyado na siyang pagod. Gusto na niyang magpahinga at tapusin ang lahat. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sinagot niya ng tawag ng asawa sa huling pagkakataon. Binigyan niya ito ng matamis na ngiti kahit nabasa ng luha at ulan ng kanyang muka. "Nasaan ka?" Bulyaw nito sa kabilang linya. "Lucif, magiging masaya ka ba kapag namatay na ako?" Anay ang tila wala na sa katinuan. "Umuwi ka na. Bumalik ka dito. Mahal na mahal kita. Hangad kong kaligayahan mo. Patawad sa pagkakamaling nagawa ko. Hindi man tayo ang para sa isa't isa sa buhay na to. Baka may pag-asa ko sa pag-ibig mo sa susunod na buhay. Sana mapatawad mo na ako. Hangad kong kaligayahan mo." Hawak niya ang cellphone habang lumuluhat humahakbang sa tulay. Tatapusin niya ng lahat. "Paalam, Lucif." Aniyang tumalon sa ilog na rumaragas ang alon. Nilamon siya ng dilim. Niyakap siya ng malamig na tubig sa ilalim ng ilog. Nagising siyang naninikip ang dibdib at hindi makahinga. Tila bangungot ang eksenang iyon na palagi niyang inihihingi ng tawad sa Diyos na pagkalooban siya ng panibagong buhay. Hindi niya sasayangin ang pangalawang pagkakataon sa maling tao at maling dahilan para mabuhay. Natuto na siya sa pinakamasakit na paraan. "Sir Lucif, may appointment po kayo kay Dr. Mendiola?" Anang sekretary na si Kurt. Dumating ang doktor sa kanyang opisina. "Mr. Donovan, wala akong makitang mali sa physical mong pangangatawan ayon sa test results. Kaya maaring psychological ang problema ng iyong erectile dysfunction. Pero pwede nating subukan ng treatment o maaring kumuha ka ng babaeng makakatulong sa'yo. Ang sabi mo maayos ang bed life mo noong nabubuhay ang asawa mo. Kaya posibleng makatulong na kumuha ka ng babaeng kahawig ng asawa mo upang ma-stimulate ang iyong pagkalalaki. O baka may video o larawan ka niya na. Maraming salamat, Dr. Mendiola. Ipapatawag ko na lang kayo ulit." "Sa tingin ko, nakita ko ng gamot sa sakit ko." Nakangising niyang sabi. "Kurt, investigate Rosalie Alawi at kung anong ginawa niya sa nakalipas na 2 taon. "Sir, 2 taon na pong patay ang asawa niyo," litong sabi ng secretary. "Nakita ko siya. Palabas lamang yung pagkamatay niya para makatakas sa akin. She won't escape this time." "Sir, mas mainam po na hayaan niyo na lang po si Miss Rose. Hindi naman po niyo siya mahal. Mas madalang kayong galit noong nawala siya." "Hindi mo ba nakikita ang punto ko? She's my cure. She's so good in bed na mukhang hindi ako makaka-move on kaya hindi ako ma-attract sa ibang babae. At isa pa, hindi pa siya bayad sa pagpatay kay Angela. Paano po kung ayaw niya nang bumalik? Of course, gagawin ko ng paraan yan. Babalik siya sa akin." Ani ang nabalang lapis na hawak ng maalala ang galit sa babaeng naging sanhi ng pagkamatay ni Angela. Ang kanyang first love at tagapagligtas. Hindi niya makakalimutan ang araw na nawala si Angela. "Sir Lucifer, nasa rooftop sina Miss Angela at Miss Rosalie. Nag-aaway sila." Humahango si Kurt. Halos liparin nilang hagdan makarating lamang sa rooftop. Malamang ay sinabi ni Rosalie ang lihim nilang relasyon. Naabutan niya si Angela at Rosalie na nagpapambuno. May hawak na patalim si Angela. "Malandi ka! Hindi mo maagaw si Lucif! Papatayin kita!" Hiyaw ng kasintahan. Noon lamang niya nakita si Angela na matindi ang galit. "Ano bang sinasabi mo? Inutusan mo ko na akitin siya. Ikaw ang mahal niya. Huminahon ka. Tama na! Mag-usap kayo." "Angela, huminahon ka!" Aniya, ngunit tila bingi ang dalawang babae. Lumapit siya sa dalawa sa sobrang galit ni Angela. Ay napakalakas nito't naitulak na malakas si Rosalie. Ngunit nakakapit sa bakal na harang. Mabilis ang mga pangyayari at nawala ng balanse si Angela. At tuluyang nahulog sa 15 palapag ng gusali. Hindi na ito umabot ng buhay sa ospital. Nagsampa siya ng demanda kahit ayaw ng pamilya ni Angela. Ngunit malinaw na self-defense ang nangyari ayon na rin sa mga saksi at sa CCTV.
Pero hindi niya hayaang hindi mabigyan ng katarungan ng pagkamatay ng kasintahan. Kaya naman pinakasalan niya si Rosalie na kanyang lihim na babae ng 2 taong nagbibigay sa kanya ng aliw dahil abala ang girlfriend niya sa fashion shows at career nito as a model. Binayaran niya ito upang ilihim ang kanilang relasyon na purely physical lamang. Magaling itong sekretary at magaling din sa kama. Masunurin din ito. Kahit kailan, hindi siya nito binigyan ng sakit ng ulo. Pinapirma niya ito ng kontrata at sinustentuhan upang maging secret lover nila. Hindi niya inaasahan na magkakainteresto sa kayamanan niya at sisirain ang relasyon nila ni Angela. Sir Lucif, may problema po sa entries natin sa competition. Bungad ni Lena, ang head and design department, na dahilan upang mabalik siya sa kasalukuyan. Ang LD Corporation ay may problema. Kilalang likha nating footwear, hindi lang sa bansa kundi maging sa iba't ibang parte ng mundo. Anong problema? Sir, the judges want to meet the designer of the shoes. So, anong problema? Isama bukas ang designers. Sir, gawa po na isang freelancer ang lahat ng design na nakapasok sa finals. Walang contract at hindi natin official na empleyado. Baka ma-disqualify po tayo at malaking kahiyan ang abutin ng kumpanya. Last 2 years ay tayong panalo. Nasaan ang mga designer na yon? Sir, sa nakalipas na 2 taon ay si Queen D, ang lahat ng creator ng nanalong designs. What? Anong silbi ng department mo? Hanapin mo yung si Queen D at papirmahin ang kontrata. Sir, ayaw pong pumirma at maging exclusive employee si Queen D. Offer her a big amount of money. At sinong wala sa katinuan ang tatangging maging parte ng LD Corporation? Sir, hindi niyo po naintindihan. Wala nang kulay ang mukha ng babae. Alin ang hindi ko naintindihan? Lena, nauubos ng pasensya ko sa'yo. Iharap mo sa akin si Queen D. Ako ang kakausap sa kanya. Nanginginig ang labi ng kausap. Sir, hindi papayag si Queen D na maging empleyado natin. Gawan mo ng paraan yan or you're fired. Ipapaban kita sa industry. Hindi ko hayaan ang pagkakamali mo maging simula ng pagkasira ng reputasyon ng kumpanya. Mabagsik ang anyo niya upang masakutin ng empleyado. Sir, si Queen D ay si Rosalie. Buhay po siya at natitiyak kung ayaw niyo siyang makita. Hindi natin siya pwedeng kuhaning empleyado. Naiyak na sabi ni Lena. What a surprise! Talk to her. Kumbinsihin mo siyang muling maging empleyado ng LD Corporation. Aniyang maiting tagumpay. Hindi niya inaasahan ng madaling pagbabalik kay Rosalie kapag nga naman umaayon ng kapalaran. Tumatawag si Lena na sinagot ni Rosalie. Rose, tulungan mo ko. Umiyak ang kaibigan. Bakit? Anong nangyari? Ikinuwento ni Lena ang problema. Paano niya papabayaan ang matalik na kaibigan na tumulong sa kanya upang kumita at buhayin ng pamilya. Ito din ang nagbantay sa kanya sa ospital at nagbayad ng bills. Hindi niya kayang biguin ang kaibigan. Napabuntong hininga siya. Sige, pipirma ako na kontrata. Matapang niyang sabi. Tiwala siyang kaya niyang pakiharapan ang dating asawa. Wala na siyang kahit na anong damdamin para kay Lucif. Kapag walang feelings, hindi na siya maapektuhan ng presensya nito. Hindi siya nabuhay muli para bumalik sa pagiging tanga. Bumaba ng jeep si Rosalie at napatitig sa matayog na gusali. Lahat ng tao sa kanilang lugar ay nangangarap na makapasok sa LD Corporation. Malaki ang sweldo at todo ang benefits ng kumpanya. Idagdag pa ang gwapo at bilyonaryong CEO nito na si Lucifer Donovan. Habang naglalakad palapit sa gusali, muli siyang napatigil. Naalala niyang unang araw sa kumpanya. Lahat ay nanghula na hindi siya tatagal sa pagiging mainitin ng ulo ng CEO. Pero siya lamang ang tumagal ng assistant nito. Naging malapit si Angela sa kanya na kasintahan ni Lucif. Alam naman niyang gusto lamang siya nitong gawing spy sa CEO. Rosalie, ang gwapo talaga ni Lucif, ano? Yes, Miss Angela. Agree po ako. Don't you find him attractive? I mean, madalas kayo magkasama. Miss Angela, assistant lang po ako ni Sir Lucif. Wala pong anumang namamagitan sa amin, maliban sa pagiging boss at assistant. Huwag po kayong mag-alala. Naging mailap ang mga mata niya dahil alam niya sa sariling may lihim siyang pagtingin sa boss. Ngunit ang lihim na pagtingin niya dito ay mananatiling sekretong isasama niya sa hukay. Wala siyang planong ipakitang pag-ibig sa CEO na alam niyang may kasintahan na. Bukod pa sa langit at lupang pagitan nila. May sasabihin ako sa'yo. Hinila siya ni Angela sa sulok. Ano po yun? I will go abroad.
Alam mo na fashion shows at may kasama kong ibang boyfriend. Nalaglag ang panga niya sa nadinig. Nagtataksil si Angela sa amo niya. May bumabangong inis sa kanyang dibdib. Yes, magpapakasal sana ako kay Lucy for security ng buhay at pamilya ko. Kaso na in love ako sa iba. Anitong pinakita pang larawan ng nobyo sa cellphone ng isa ding modelo. Pero hindi hamak na mas nakakahigit si Lucy. Bakit po ninyo sinasabi sa akin ng mga bagay na yan? Tulungan mo akong sirain ang engagement namin. Masamang magalit ang mga Donovan. Pero kung si Lucif ang magkakamali, makakalaya ko sa relasyon namin ng walang hirap. Anito. Pasensya na po, hindi ko po magagawang inuutos nyo. Anong mahirap sa pang-aakit kay Lucifer? Maganda ka at sexy. Makipagrelasyon ka sa kanya ng lihim at kunwari matutuklasan ko tapos makikipag-break ako. Baka magalit si Sir Lucif sa akin. Mahal ka niya. Nasa ospital ang tatay mo, hindi ba? May tubig sa baga? Hindi maituloy ang gamutan dahil sa mahal. Ako ang sasagot sa pagpapagamot niya. Pati pagpapaaral ng kapatid mo. Pag-iisipan ko po muna. At mas mainam na pag-isipan din yung mabuti. Buo ng pasya ko. Ngayon kung ayaw mo, gagawa ko ng paraan na maalis ka sa trabaho para mapalitan ka ng babaeng papayag sa gusto ko. Alam mong hindi madaling lumapit sa isang Lucifer Donovan. Kaya kita binabayaran ay dahil ikaw na sa posisyon na madaling makakagawa ng inuutos ko. Nasindak siya. Hindi niya kayang mawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Sige po, payag po ako, pero magpirmahan po tayo ng kasulatan. Sagot niya kahit na puno ng agam-agam ang dibdib. Hindi na kailangan, marunong akong tumupad sa usapan. Ipapaayos ko ng hospitalization ng tatay mo sa scholarship ng kapatid mo. Papadalan kita ng gamit upang maakit mo si Lucif. Hindi mo siya maakit sa mga cheap mong kasuotan? Nang araw din na yon ay dinala siya sa spa at salon ni Angela. Binilihan din siya ng mga damit at pabango. Kinabukasan napansin ni Lucif ang pagbabago sa kanya. Rosalie, akala ko ba kaya ka nag-advance ng sahod mo ay dahil nasa ospital ng tatay mo? Pero mukhang bago lahat ng gamit mo at mamahalin pa. Sita nito. Bigay lang po ito sa akin. Anyway, anong schedule today? Anitong napatagal ang titig sa kanya. Nakahapit at maiksi siyang dress. Baka sa magandang hubog ng kanyang katawan. Nataranta siya at nahulog ang hawak na ballpen sa paanan ng boss. Kaya napayuko siya at bago pa ma-out of balance ay napahawak siya sa tuhod nito. Are you seducing me? Tigilan mo ko. Alam mong nangyari kapag lumagpas ka sa boundaries. Hindi po, Sir Lucif. Alam ko po kung saan ako dapat lumugar. Aniyang mabilis na tumayo ngunit napatid sa sariling mga paa kaya nahulog siya sa kandungan ng amo. Lihim niyang kinurot ang sarili. Mag-uumpisa pa lamang ay palpak na siya. Dapat ay maakit ang boss sa kanya nang hindi nito namamalayan. Ngunit paano? Wala naman siyang alam sa flirting. Binuksan niyang laptop at nag-search. Libre na lang na matuto ngayon. Aaralin niya ang art of flirting. Madami siyang manliligaw pero dahil si Lucif Donovan ang target niya, kailangan niyang galingan. Tama bang ubusin mong oras mo sa ganyang bagay? Anang baritonong tinig sa likuran. Naihagis niyang mouse sa gulat. Art of flirting? Magaling ka na dyan. Simpleng galaw ng balakang at titig mo sa akin. Alam kong pinagnanasaan mo ko. Anitong bumulong sa kanyang tenga. Tumama ang mabangong hininga nito sa kanyang pisngi. Tila siya na paralisa. Kailangan gamitin niyang pagkakataong ito. Sir Lucif, busy po si Miss Angela sa kanyang karir. Baka kailangan po niyo ng reserba. Kaya kong punan ng pagkukulang niya. Matatag at mapangakit ang kanyang tinig kahit patila may naghahabulang daga sa kanyang dibdib. Humarap siya sa CEO at hinilang necktie nito. Walang nakakaalam. Ikaw at ako sa paraiso. Bayaran mo ko at nakahanda akong pagsilbihan ka. Hindi lang sa loob ng opisina, kung hindi maging sa kama. Disgusting. Ulitin mo pa yan at tanggal ka sa trabaho. Anitong tinulak siya, hindi niya inasahan na ganito kahirap akitin si Lucif. Inilaan niyang mga araw sa simpleng pang-aakit dito at pag-alam na lahat ng gusto nito na pinagsisisihan niya dahil sa bawat araw ay mas lalo siyang nahulog sa CEO. Huli na upang iahon ng sarili. She's crazy in love na handang gawin ang lahat sa pangalan ng pag-ibig. Natauhan lamang siya na mabangga siya ng isang empleyadong nagmamadaling pumasok sa loob. Tulala ang lahat nang makita siyang pumasok sa loob ng LD Corporation. Sinalubong siya ni Lena at sinamahan sa opisina ni Lucif.
Ano kayang magiging buhay ni Rosalie ngayong muli siya natagpuan ng kanyang asawa? Magagawa kaya niyang umibig muli sa asawa? O papanindigan niyang paglimot sa dating pagmamahal niya para kay Lucy? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.